Ate, bumili ka na ng almusal natin. Naku Marie, pasensya ka na at wala na talaga akong pera ngayon. Ha? Ubus na agad yung pera mo ate? Wala ka pa namang isang taon dito sa Pilipinas. Ate Susan, baka naman mabahagian mo ko ng swerte dyan, no? Oo na. Eto sabay abot ni Susan ng pera sa kanyang kapatid. Oops! Siya lang meron? Ako din. Saad naman ang matanda ng kapatid na nagngangalang Lily. O eto rin. Tama na yan ha. Tig 20,000 na yan. Dahil galing abroad si Susan, kaya bukod sa mga pasalubong niya ng mga chocolate at damit, ay nanghingi ng pera ang kanyang ate at bunsong kapatid. Wala naman sa kanyang pagbibigay sa mga ito dahil wala naman siyang pamilya katulad ng mga ito. Te, bayaran naman ako ng 1,000. Pambibili ko lang ng gatas ng pamangkin mo. Naubos na kasi yung binigay mo na 20,000 yung isang araw. Ha? Ang bilis namang naubos nun. Naku, eto. Mula nang umuwi galing abroad si Susan, inisip ng mga kapatid nito na napakaraming pera at mahihinga nilang mabuti. Lumipas ang isang buwan. Ate Susan, bumili ka na ng ulam, tanghali na. Ha? Diba meron naman dyan sa ref? Nag-grocery ako ng isang araw. Sagot naman ni Susan. Ay, ayoko magluto eh. Bumili ka na lang ng luto na te. May pera ka naman dyan. Sagot naman ni Marie. Wala na ring nagawa si Susan dahil mag-aalas 12 na ng tanghali at pauwi na ang anak ni Marie. Kaya bumili na lamang siya ng isang buong manok na luto na. Kain lang kayo mga bata. Ito pa saad ni Susan sa mga pamangkin. Sarap nito te. Sana palaging ganito saad pa ni Marie. Ilang buwan pa lamang si Susan sa Pilipinas, ngunit naubos na ang pera nito na sinahod ilang buwan bago siya umuwi. Mapipilitan na siyang gastusin ang nasa bank account niya na savings niya. Isang araw, kinausap niya si Marie. Neng, magtipid-tipid naman tayo kasi mauubos na yung pera ko. Ilang buwan pa lang ako dito. Dahil sa lakas nating gumastos. Ano ka ba, te? E di bumalik ka ulit sa Saudi para mag-ipon bago ka nalang umuwi ulit dito. Sagot naman ni Marie. Alam mo namang ayaw ko nang bumalik sa Saudi. Tama na yung ilang taon ko doon. Paano yan ngayon? Paano tayo kakain? Tanong ni Marie. Marie, nandyan yung asawa mo. Hayaan mo siya yung dumiskarte ng pagkain nyo at iba pang pangangailangan nyo. Ako, baka mangupahan na lang muna. Ay, hindi naman pwede yun, te. Basta ako, magbibigay ako kung meron pa. Pero kung wala na talaga, wala na akong magagawa. Saad ni Susan. Pagkatapos ng usapan nila, bigla naman dumating si Lily na panganay niyang kapatid. Susan, magandang araw. Kumusta ka naman dito kila Marie? Tanong nito. Akala naman ni Susan ay talagang nag-aalala at nangangamusta ito. Eto okay lang. Matipid niyang sagot. Naparito ako, gawa ng may sadya ako sa'yo. O ano ba yun, te? Tanong ni Susan. Kasi, sira na yung sofa sa bahay. Nahihirapan na yung mga pamangkin mo. Sakto kahapon nasa SM ako. Nakita kong nakasale yung sofa doon. Ipapabili ko sana sa'yo yun. Pwede ka naman sa bahay tumuloy kung gusto mo. Ate, ako ba talaga ang bibili? Para lang sa sofa? Baka naman sobrang mahal niyan. Hindi naman napakamahal. 23,000 lang siya. Dating 38,500. Kaya malaking bawas talaga. Ate, 23,000? Napakamahal naman yan. Halos kalahating buwan ko ng sahod niya sa Saudi. Saad pa ni Susan. Sige na, ikaw naman. Ilang taon ka rin sa Saudi. Kaya sure ako nakapag-ipon kang mabuti. Nakangiting saad pa ni Lily. Nakaipon man ako sa mahahalagang bagay ko yung gagastusin, Ate Lily. Sige na, Susan. Ikaw naman, para naman sa mga pamangkin mo din yun.
Madalas kasi, dun sila nakapwesto pag gumagawa sila ng homework. Kilala niya ang ugali ng matandang kapatid niya na napakabilis itong magtampo. Kaya kahit labag sa loob niya, bibili na lang din niya ito. O sige, etong pambili. Ikaw na lang ang bumili. At maglalaba pa ako. Saad niya habang inaabot ang pera sa kanyang kapatid. Pagkaabot nito ng pera, ay umalis na agad. Nagsimula na siyang maglaba. Pinaikot niya sa washing machine para pagkatapos ay magdadryer na lamang siya. Habang umaandar ang washing machine, ay biglang tumunog ang loob nito na parang may naipit. Hala, anong nangyari dito? Bakit ganito yung tunog nito? Saad niya sa kanyang sarili. Kaagad naman niyang tinanggal ang mga laman ng washing machine at nakitang nakaipit ang isang bato at malaking butones. Nagtataka naman siya dahil wala namang bato at damit na may butones ang nilalabhan niya. Oh ate, anong nangyari sa washing machine ko? Eto nga, nagtataka ako. Bakit may umipit na bato at butones? Wala namang butones yung mga nilalaban ko. Sagot naman ni Susan. Nako, sira na yun ate. Kakabili ko lang yan noong isang buwan. Kailangan mapalitan agad. Alam mo naman di ko kaya magkusot ng damit. Di papagawa ko na lang muna. Kesa naman bumili tayo agad ng bago. Mungkahi ni Susan. Nako ate, kapag ipinagawa mo, masisira lang yan ulit. Ganyan kapag na-repair na yung mga gamit. Saad pa ni Marie. Ganun ba? May warranty naman yata kapag napapagawa niyo. Sagot naman ni Susan. Bumili ka na lang ate ng bago. Bukas sa plaza may nagtitinda. Talagang sinadyang lagyan ng bato at mga butones ang washing machine ni Marie upang makapagpabili ng bago at yung automatic na katulad sa kapitbahay nila. Kinabukasan niya ay agad na nagtungo sila Susan at Marie sa bilihan. Ate, ito maganda. Automatic na. Lalabas na lang siya at isasampay na lang. Kasi banlaw na. Paliwanag ni Marie. Aba, maganda nga yan. Magkano ba yan? Tanong naman ni Susan. 18,000 tong automatic, ma'am. Yung hindi naman po, 8,500 lang po, ma'am. Hala, kamahal naman pala niyan, Marie. Maganda niyan, ate. Automatic. Kaya ito na yung kunin natin. Saad pa ni Marie. Naku, Marie. Huli na to talaga. Sabi ko sa'yo, di ba, magtitipid tayo? Agad namang sumagot si Marie ng oo. Ngunit hindi pa pala sa pagbili ng washing machine natatapos ang paghingi ng mga kapatid ni Susan sa kanya. Halos araw-araw, bumibili siya ng pagkain sa bahay ni Marie, kaya't talagang mauubos agad ang pera niya. Isang araw, ate, bumili ka na ng almusal natin. Naku Marie, pasensya ka na at wala na talaga akong pera ngayon. Sagot naman niya. Ha? Ubus na agad yung pera mo ate? Wala ka pa namang isang taon dito sa Pilipinas? Oo, dahil halos 400,000 nang nauubos ko sa inyo ni Ate Lily. At araw-araw din akong gumagastos dito sa bahay mo. Bilis namang maubos ng pera mo. Sagot lang ni Marie. Nang umagang iyon, bumili lamang si Marie ng pandesal at kape. Iyon lamang ang kanilang inalmusal. Pagkatapos ng almusal, pumasok na muna sa kwarto si Susan nang tawagan naman ni Marie ang ate nilang si Lily. Hello Ate Lily. Si Ate Susan, wala na daw siyang pera. Ano ipapakain ko dito? Magiging pabigat lang to sa akin. Diyan na lang muna siya sa inyo Saad ni Marie sa tawang. Ano? Maniwala ka dyan. May pera yan. Sige bukas, susunduin ko. Akong bahala, maglalabas ng pera yan. Saad pa ni Lily. Dinig na dinig ni Susan ang usapan nila Marie at ate niyang si Lily. All this time, pera lang talaga ang habol ng mga ito sa kanya. Kaya't napaiyak na lamang si Susan at maghapong hindi lumabas ng kwarto. At hindi na rin siya tinawag ni Marie para kumain ng tanghalian. Kinabukasan, dumating si Lily. Nagpanggap si Susan na wala siyang alam sa plano ng mga kapatid niya. Good morning, Susan. Bati ni Lily. Good morning, ate. Saad naman ni Susan at bigla na rin lumabas ng kwarto si Marie at bumati sa kanila.
Oh, naparito ka Ate Lily. Saad kunwari ni Marie. Gusto ng mga bata na makasama naman ang tita nila. Kaya Susan, dun ka na muna sa bahay tumigil para naman makapag-bonding kayo. Ganun ba? Sige, dun muna ako sa inyo. Saad naman ni Susan. Agad namang pumayag si Marie para mabawasan ang kanyang pakainin. Pagdating sa bahay ni Lily, aba, ang laki pala ng bahay mo Ate Lily. Oo naman, maganda naman yung trabaho noon ng asawa ko. Saad pa nito. Nasaan pala ang mga bata? Pumasok sa school. Mamaya pa uuwi. Oh, kumain ka na ba Susan? Ayan, may sinangagat itlog pa dyan. Alok ni Lily. Kaagad namang kumain si Susan dahil wala pa itong almusal. Kinagabihan, habang kakain na sila, oh, kumain na kayo. Nang akmang kukuha na ng manok na pinirito si Susan, ay pinagbawalan siya ni Lily dahil para lamang daw iyon sa 3 niyang anak. Naku Susan, sakto lang kasi yung pritong manok para sa mga bata. Wala kasi akong budget. Di ka naman nagdagdag pambili ng ulam din. Pasaring pa ni Lily. Okay lang ate. Ito na lang tirang tuyo kaninang tanghali ang ulamin ko. Sagot naman ni Susan. Oo, yan na lang. Nga pala, bukas, bumili ka na Susan ng pang-ulam sa tanghalian. Saad pa ni Lily. Nagulat si Susan dahil hanggang doon ba naman sa bahay ni Lily ay tagabili pa rin siya ng kung ano-ano pang pangangailangan nila. Gumaspang na ang pag-uugali ng mga ito dahil sa wala na siyang pera. Susan, tanghali na. Bakit di ka pa bumibili ng ulam? Tanong ni Lily. Wala naman na akong pera ate. Sagot ni Susan. Anong walang pera? Napakatagal mo sa Saudi. Ngayon wala ka ng pera? Bakit ate Lily? Binilang niyo ba na magkano nang naubos kong pera sa inyo? Sa ilang buwan ko dito sa Pilipinas? Halos kalahating milyon na. Ano bang akala nyo? Madaling kumita ng pera? Sigaw na sagot ni Susan. Aba, wala ka na palang pera. At sinisigawan mo pa ako. Siya, lumayas ka sa bahay ko. Ewan ko na lang kung tatanggapin ka pa ni Marie. Agad na lumayas ng bahay si Susan. Sobrang sakit ng nararamdaman niya dahil sa pera lamang tumitingin ang kanyang mga kapatid. Kaagad na rin niyang kinuha ang iba pang gamit sa bahay nila Marie at hindi na nagpaalam pa. Makalipas ang 3 buwan, nakapagbukas ng malaking grocery store si Susan dahil may pera pa talaga siyang natitira. Hindi niya lang talagang hinayaan na maubos dahil sa mga kapatid niya. Nakapagbayad na rin siya ng down payment para sa bahay at lupa na pagmamayari niya. Isang araw, habang nagbubukas ng grocery si Susan, Ate Susan? Oh Marie, ikaw pala, sagot niya. Dito ka na pala nagtatrabaho ngayon. Ay hindi, ako ang may-ari nito Marie. 2 pa lang ang staff ko. Manghang-mangha si Marie sa nalaman, kaya't kaagad na sinabi ito sa Ate Lily niya. Kinabukasan, habang nag-aayos ng stock si Susan, may pamilyar na mukha ang lumapit sa kanya. Susan, magandang araw. Di mo sinasabi, nagtayo ka na pala ng grocery. Oo nga pala, kalimutan na natin yung mga nangyari noon ha. Hindi ko naman kailangan pang ipaalam sa inyo to. Bakit? Ano bang akala nyo? Magpapauto ako sa inyo uli? Aba, nang mawalan ako ng pera, kung tratuhin nyo ako ni Marie, parang ibang tao na. Ngayon, nabalitaan yung may negosyo ako, lumalapit na naman kayo. Baka akala nyo, wala akong bahay na tinutuluyan. You're wrong. May hinuhulugan na akong sarili kong bahay at lupa. Kaya makakaalis na kayo. Susan, ate, patawad sa ginawa namin sa'yo noon. Hingi tawad ng dalawa. Okay na yon. Pero ngayon pa lang, sinasabi kong wala kayong aasahan sa akin. Ang maipapayo ko lang sa inyo, magtrabaho kayo. Para may sariling pera kayong pantustos sa mga pangangailangan at pambili sa mga luho nyo. Payo ni Susan. Kaagad namang umalis ang kanyang mga kapatid at napag-isip-isip din ng mga ito ang kanilang nagawang pagkakamali. Lalo na ang ginawa nilang pagtrato sa kanilang kapatid. Kaya't sana
ay matuto tayong pahalagahan ng bawat isa, may pera man o wala. Dahil sa pamilya unang magsisimula ang pagtanggap sa bawat isa.